Gumawa nga pala ako ngayon ng baked macaroni. Tamang-tama to pang merienda or panghapunan na din namin ni Habi. Ayan, ang sarap habang ginagawa pa natin. Don't worry, madali lang itong gawin. So tara, umpisa na natin ang magluto. So unang-una ay nagluto tayo dito ng pasta. Mga about 3 cups po to. So dito sa isang pan, i-fry muna natin itong hotdog. So 2 hotdog lang po yung nilagay natin. So optional lang po to. Pwede din naman po kayong hindi maglagay. So i-fry lang natin hanggat mag-light brown at pagkatapos hanguin dahil isasali naman to natin mamaya sa sauce. Using the same wok, mag-isa muna tayo ng bawang hanggat sa mag-light brown na po to at pagkatapos ay isunod na natin itong ating sibuyas. So igigisa lang natin hanggat sa lumambot itong ating sibuyas. Ang paggawa nitong baked macaroni ay para lang din pong spaghetti, kaya lang nilalagyan lang ng white sauce. At pagkatapos ay ilalagay na natin itong ating minced beef. Paghalo-haluin lang natin. At pagkatapos ay timplahan ng konting patis ayon sa inyong panlasa at saka ground pepper. Ipagpatuloy lang po ang pagluto hanggat sa maging mag-brown na po itong ating karne. So naglagay din tayo ng isang beef cube. And then lalagyan din natin ng chopped bell pepper para mas masarap itong ating baked macaroni. Lutuin lang natin ng 1 minute. Pag nakita nyo na po na lumalabas na po yung natural oil ng ating karne, saka na natin ilalagay itong ating pasta sauce. Yung Filipino style na pasta sauce po, yung ginamit natin. So mga about 500 grams po, yung nilagay natin dito. So simmer lang natin ng mga about 1 minute. And then naglagay din pala tayo ng konting brown sugar. At saka para ma-cheesy itong ating sauce, naglagay din tayo ng cheddar cheese. Kung grated cheese naman yung gagamitin nyo, mga about 1/3 cup. At saka ilalagay na natin itong na-fry nating hotdog. Dahil gusto ko pa talaga na mas ma-cheesy, nagdagdag din ako ng konting cheese. Optional lang po ito. At pagkatapos ay saka na natin ilalagay dito yung ating nailuto kaninang pasta. So paghalo-haluin lang natin hanggat sa ma-well combine itong ating pasta at ang sauce. So dahan-dahan lang naman po para hindi naman po madurog itong ating pasta. At pagkatapos ay ililipat na natin dito sa ating baking dish or any rectangular dish. At pagkatapos ay isantabi muna natin dahil gagawa muna tayo ng cheese topping. So mag-melt lang ng mga about 5 tablespoon of unsalted butter. At pag nag-melt na ay maglalagay tayo ng all-purpose flour. So mga about 1/3 cup po yung nilagay natin dito. At saka ibuhos na itong milk. Yung milk na ginamit ko dito ay evaporated milk. Pwede din naman kayong gumamit ng fresh milk. Continue stirring lang po hanggat sa maging smooth na po yung texture. Timplahan ng konting asin at paminta. Pwede din kayong gumamit ng wire whisk habang naghahalo-halo nito. At pagkatapos ay saka na natin idagdag itong quick melt cheese. Continue stirring lang po hanggat sa nagmelt na po itong cheese. At pagkatapos ay lalagay na natin dito sa ating pasta mixture. So medyo sticky po itong ating cheese but don't worry dahil yan po ang gusto kong consistency. So spread lang natin. Ayan. Habang ginagawa natin to ay na-preheat na natin itong ating oven ng 375 degrees Fahrenheit. At saka i-bake lang natin ng about 20 to 25 minutes. At eto na po, hanguin na natin. Dahil gutom na si Habi ay hindi ko na mahihintay na ma-cool ito a bit. So isi-serve na natin. Ang sarap, nakakatakam. Ayan, tingnan nyo naman, perfect na perfect. So, i-try nyo na din itong gawin mga Ma'am Shay. Siguradong magugustuhan nyo rin po at napakadali lang din po. Tara, kain po tayo. Maraming salamat!